malakas na lindolang yumanig sa bansang Mexico. Aabot sa 500 bahayang napinsala. Pero wala namang naiulat na malubhang nasaktan o nasugatan o namatay din. Dahil dyan mga kapuso sa lindol na yan, nakatutok si Cara David. Tulong-tulong ang mga rescuer para maialis sa pagkakaipit ang pampasaherong bus na ito na nabagsakan ng gumuhong bahagi ng isang pedestrian bridge sa Mexico City. Ang tulay, isa sa matinding napinsala ng malakas na lindol sa lungsod. Swerte na lang at wala itong lamang pasahero maliban sa driver na bahagya lang nagalusan. Bukod sa tulay, ilang daan at establishmento ang nakitaan ng bitak dahil sa lindol. Sa Guerrero State naman, aabot sa 500 bahay ang napaulat na napinsala. Sa iba pang bahagi ng Mexico, nagkabuhol-buhol naman ang daloy ng trapiko. Ayon sa US Geological Survey, magnitude 7.4 ang lindol na mahigit 1 minutong yumanig sa rehiyon ng Oaxaca. Sa lakas ng lindol, naramdaman ito hanggang sa kalapit na Guatemala City. Sa kabutihang palad, wala pang naiuulat na patay, bagamat itinuturing itong major earthquake. Madalas daw lindulin ang Mexico at dahil sanay na ang mga tao, kalmadong naglalabasan sa mga gusali at hotel ang mga residenteng pinalikas. Sa ulat ng DFA, wala namang Pilipinong nasaktan sa lindol. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Sumugod sa Malacanang ang militanteng grupong Kadamay para ikondena ang pagtaas ng presyo ng langis at demolisyon sa naturang lungsod. May ibang grupo namang idinaampas sa pick-up lines ang kanilang protesta. Nakatutok si John Consulta. Mag-aalas 11 ng umaga nang magsagawa ng lightning rally ang mga miyembro ng Kadamay sa Benjola. Bahagya pang nagkaroon ng tensyon. Mabilis na itinulak at itinumba ng grupo ang mga harang at barbed wire. At agad dumiretso sa gate ng Menjola Peace Arch. Ilang saglit pa, sabay-sabay na niyug-yug ng mga militante ang gate para sana mabuksan at makadiretso sa gate 7 ng Malacanang. Agad pumwesto ang mga miyembro ng PNP na may bitbit at transyon at batuta. Inilapit din ang isang truck ng bombero para itaboy ang mga militante kung magpipilit na pumasok. Sabay-sabay pinagbabato ng mga militante ng bulok na kamatis ang Peace Arch sa Menjola para ipakita raw ang kanilang pagkadismaya sa di mapigilang pagtaas ng presyo ng langis at mga nangyayaring demolisyon sa lungsod. Patikim pa lang daw ito sa mas malaking rally sa March 23. Hirap na kami talaga at mahaba ng panahon ito na paghihirap ng mga maralita mula pa sa mga nagdaang rehimen. Bago nito, una nagpikit ang may 30 miyembro ng Urban Poor bilang pagkondena raw sa mga demolisyon. Pero sa halip na sigaw pamabatikos, idinaan nila ang protesta sa pamamagitan ng pinauso ng bubble gang na pick-up lines. Pinoy! May amnesia ka ba? Nakalimutan mo na kasi ang piniramahan mong kabinan! Pinoy! Pili ka ba? Para di mo kasi naririnig o nagbibigay ka lang! Pati nga ang love life ng Pangulo, hindi pinalampas. Pinag-broken natin ka ba? Huwag mo naman kami dito, right? Pinoy! Sana kami lang si Grace Lee! Para maghahanap mo kami ng panahon! Sa bandang huli, naglabas ng higating trompa ang grupo para raw maiparating kay Pangulong Aquino ang kanilang mga hinaing. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Yung pong pinauso ng mga realista na tinatawag na noy-noying, kumakalat na rin po sa internet at kinagat na rin ang pandaigdigan o international media. Kibit balikat lang ang Malacanang kaugnay niyan, pero ang napapabalitang nililigawan ng Pangulo na si Grace Lee, ipinagtanggol ang presidente. Nakatutok si Michael Pahati. Ito ang bagong gimmick ng mga militanteng grupo sa pagbatikos kay Pangulong Noynoy Aquino, ang noy-noying. Ang ibig sabihin tayo walang ginagawa o tamad-tamaran at kawalan na aksyon sa mga problema ng bansa. Ang Malacanang, dinedba lang ang pauso ng mga militante. Anila, wala raw kakagat dito. Masaya sila ginagawa nila yun. Nasa sakit na yun. Pero yung sa akin lang, kinahit all the statistics. Well, obviously, that's how they want to antagonize the administration, but it doesn't, hindi naman nabebenta yun eh. So, I will try to come up with creative ways, but... Pero taliwas ito sa inaasahan ng palasyo dahil ang noy-noying kumalat na di lang sa social network na Facebook, kundi maging sa Wikipedia.
Meron pang isang website na ginawa para lang dito, kung saan nakalagay ang mga larawan ng Pangulo. Naghihimok din ito na magpadala ang mga litrato ng mga sarili na nagnonoy-noying. Di lang sa Pilipinas, nababanggit ngayon ang noy-noying. Kinagat na rin ito ng pahayagang The Wall Street Journal. Sa isinulat na artikulo ni James Hukwey, nabanggit nito ang persepsyon na hindi hands-on si Pangulong Aquino sa pagpapatakbo ng bansa. Nabanggit pa ni Hukwey ang napabalitang pakikipag-party raw ni Aquino noong kasagsagan ng Bagyong Sendong. Ang noy-noying daw, malakas ang impact dahil tila paghahambing ito sa mga nakalakihan ng kwento ng mga Pinoy tungkol kay Juan Tamad. Ang mga batikos daw, tinapatan umano ng mga Malacanang ng mga litratong nagpapakita na nagtatrabaho ang Pangulo. Pero itinanggi ng Malacanang na pampapogi lang ang mga nilabas na litrato. Hindi man daw palaging nakikita sa publiko ang Pangulo, walang araw daw na hindi nagtatrabaho ito. Pero hanggang saan nga ba ang kayang tanggaping personal na batikos ni Aquino sa ngalan ng malayang pamamahayag? Kaninang umaga bukod sa noy-noying, ilang ralihista ang sumugod sa Malacanang. Di lang sila nag-noy-noying. Gumamit pa sila ng boy pick-up lines. Pinoy! Sana kami na lang si Grace Lee! Bakit? Para mapaglaanan mo kami ng panahon! Free speech is enshrined in the Constitution. That is something we will honor. The President will honor that. What is our answer to that? A clear conscience. The conviction that we are doing this country, serving this country, that we are performing our obligation. Ipinagtanggol naman ang Pangulo ni Grace Lee na napapabalitang nililigawan daw ng Pangulo. I think we should just laugh it off, no? I think we all know that our president is a workaholic. I think it's very unfair to coin that kind of term for a man who dedicates his life for his country. Michael Pahati nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Ninenervyos pero excited ang kapuso actress si Gwen Zamora sa premiere ng pinagbidahan niyang international film na The Witness. Ang twin star namang si Derek Monasterio na kumanta ng soundtrack ng pelikula, niyayang mag-date ang isa sa Indonesian cast. Ang chikatin di kata tibay. Kahit nilalagnat, excited si Gwen Zamora na mapanood ang biggest movie break niya so far, ang suspense drama na The Witness. Di lubos makapaniwala si Gwen na kahit pagawaan siya sa showbiz, nakagawa na siya ng isang international film. Kaya gano'n na lang daw ang kaba niya. Super nerve-wracking, but I'm super duper happy and excited. This day is finally here. As in 6 months ko talagang inaabangan, pinagdadasalan. Sa premiere night ng The Witness, full force ang Indonesian cast at production, kabilang na ang kanilang direktor na si Muhammad Yusuf. Todo suporta rin ng GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, ang kanyang may bahay na si Mrs. Teresa Gozon at ang GMA Films sa pangunguna ng president nito na si Annette Gozon Abrogar. Ang GMA Films ang magre-release ng The Witness sa Pilipinas, habang Skylar Productions naman sa Indonesia. Mabibigat ang eksena ni Gwen sa pelikula. The emotional scenes thanks to the story. Parang it'll drag you in. It's so heartwarming. The story, like, it'll make you think about your family. Samantala, labis ang paghanga ng twin star na si Derek Monasterio sa pretty and tall Indonesian star na si Kimberly Ryder. I saw her in the trailer of The Witness and I was like, I want to meet this girl. Si Derek ang kumanta ng theme song ng The Witness na Before I Die. Nagpapasalamat si Derek na napagbigyan siya ni Kimberly ng isang lunch date ngayong araw bago tumulak pabalik Indonesia. Nahiritan pa nga si Derek na kantahan si Kimberly. You are beautiful, no matter what they say. I'm beautiful. The spurs can't bring you down. Yeah. Si Kimberly naman, umaasa na matumbasan din ang kabaitan ni Derek pag siya naman ay sumama sa pag-promote ng The Witness sa Indonesia. He will be coming for the promotion of The Witness. I think so. Yeah. And I really hope that he comes along. Yeah. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Love team nila Jake Vargas at Bebe Nene, bubuwagin na ba? Alamin sa pagbabalik ng Chika Minute. Abangan, application sa iPhone, kaya raw tuntunin at kunan ng larawan ng nagnakaw sa cellphone. Exclusive!
Pilipinong napiling maging torchbearer sa 2012 London Olympics, kilalanin. At eksperimento sa siyensya at sa kusina, patok na workshop para sa mga bata ngayong tag-init. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.